Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw ng March 1, 2026, Sunday. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw at ang posibilidad ng isang bagyo na mabubuo sa may timog silangan ng bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong update, simple lang ang pangunahing dahilan ng pabago-bagong kondisyon sa buong bansa, pero kailangan pa ring seryosohin ang epekto nito lalo na kapag biglang lumakas ang thunderstorm. Iisa ang dominant weather system na nakaaapekto sa buong bansa at ito ay ang easterlies. Ang easterlies ay hangin na nagmumula sa karagatan sa silangan na may dalang moisture, kaya madalas itong nagdudulot ng pagbuo ng mga ulap-ulan at thunderstorms lalo na kapag umiinit ang panahon mula tanghali hanggang hapon. Kaya ang aasahan natin ay pabago-bagong kondisyon, may mga oras na maaraw o bahagyang maaliwalas tapos biglang didilim ang ulap at uulan sa ilang lugar. Ang pinakaimportante, kahit isolated lang ang ulan, pwede itong lumakas at maging severe thunderstorm at doon tumataas ang chance ng flash floods at landslides. Para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies, ang inaasahan na may isolated rain showers o thunderstorms at ang sanhi nito ay easterlies. Kapag sinabing isolated, hindi ibig sabihin na mahina agad ang ulan, kundi hindi ito sabay-sabay sa lahat ng lugar. Pwedeng walang ulan sa isang area pero sa katabing lugar ay may biglang buhos na may kasamang thunderstorm. Kaya kung may lakad kayo, lalo na sa hapon hanggang gabi, mas mainam na magdala ng payong or raincoat at maging handa sa biglaang pagbabago ng panahon. Kung mapapansin ninyo na mabilis dumidilim ang ulap, lumalakas ang hangin, or sunod-sunod na ang kulog, iyan ang mga senyales na maaaring lumalakas ang thunderstorm, kaya mag-adjust agad ng biyahe at iwasan ang mga lugar na alam ninyong madaling bahain. Sa Metro Manila, mabilis magkaroon ng baha sa ilang kalsada kapag bumuhos ang ulan kahit panandalian lang, lalo na sa mga lugar na barado ang drainage. Kaya maglaan ng extra time sa biyahe, iwasan ang flood-prone routes at huwag ipilit dumaan sa baha na hindi mo alam ang lalim. Kung commuter kayo, maghanda rin sa posibleng bagal ng takbo ng sasakyan at masikip na daan kapag sumabay ang buhos sa rush hours. Kung driver naman kayo, dagdag ingat sa pagpreno at pagliko dahil madulas ang kalsada kapag bagong buhos ang ulan at may naipong putik o langis sa ibabaw ng daan. Sa mga probinsya naman, lalo na sa mga lugar na may ilog at mga gilid ng bundok na may kalsada, bantayan ang biglaang pagtaas ng tubig at maging alerto sa palatandaan ng landslide, lalo na kung tuloy-tuloy ang malakas na buhos. Ang landslide risk ay hindi lang nangyayari kapag buong araw umuulan. Minsan, sapat na ang sunod-sunod na malalakas na buhos para lumambot ang lupa, tapos kapag dumating ang isa pang malakas na ulan, doon bumibigay ang slope. Kaya kung nasa gilid kayo ng bundok o may kalsadang nasa tabing bundok ang ruta, mas mainam na magplano ng mas ligtas na daan at umiwas kung may senyales na bumabagsak ang maliliit na bato o putik mula sa taas. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa Northern Luzon, light to moderate ang hangin at ang direksyon ay mula northeast to southeast. Ibig sabihin, pabago-bago ang direksyon ng hangin sa bahaging ito pero may mga oras na mas mararamdaman ang bugso lalo na sa exposed na lugar. Ang coastal waters sa Northern Luzon ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.8 hanggang 2.5 meters. Dahil malawak ang range, may mga baybayin na pwedeng mas maalon lalo na kapag sumabay ang thunderstorms o mas lumakas ang hangin. Kung kayo ay mangingisda o may planong bumiyahe sa dagat gamit ang maliliit na bangka, mag-ingat, i-check ang local advisories at iwasan ang paglayag kapag dumidilim ang ulap sa may karagatan. Ang thunderstorm sa dagat ay mas delikado dahil pwedeng biglang magbago ang lakas ng hangin at direksyon ng alon, kaya kahit slight to moderate ang base forecast, pwedeng tumaas ang risk kapag biglang may thunderstorm cell sa paligid. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula northeast at ang coastal waters ay slight to moderate din na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Karamihan dito ay manageable, pero tandaan, kapag may thunderstorm, mabilis magbago ang kondisyon ng hangin at alon. Kaya sa mga coastal communities, ugaliing bantayan ang ulap at hangin bago maglayag at sumunod sa abiso ng lokal na awtoridad kung may restriction sa paglalayag. Kung may planong sea travel, mas maigi ang pag-check muna ng schedule at advisories para hindi maabala at para iwas disgrasya.
Ngayon, meron tayong extremes of temperature at relative humidity para sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 23.4 degrees Celsius na naitala bandang 6:30 a.m. Ang maximum temperature naman ay 32.0 degrees Celsius na naitala bandang 2 o'clock p.m. Ibig sabihin, umiinit pa rin ng malakas sa tanghali at ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mas nagiging pabor ang pagbuo ng thunderstorms sa hapon, lalo na kapag may easterlies na nagdadala ng moisture. Pagdating sa humidity, ang minimum relative humidity ay 51% na naitala bandang 2 o'clock p.m. at ang maximum relative humidity ay 87% na naitala bandang 5 o'clock a.m. Kaya normal na mas mamasa-masa ang hangin sa madaling araw tapos mas bumababa habang umiinit ang araw, pero kapag dumating ang ulan, tataas ulit ang moisture at mas lalagkit ang pakiramdam. Ito rin yung pakiramdam na ang init-init tapos biglang uulan na karaniwan nating nararanasan kapag maraming moisture sa hangin. Para naman sa tides at astronomical information over Metro Manila, ang sunrise today ay 6:13 a.m. at ang sunset ay 6:04 p.m. Ang moonrise today ay 4:08 p.m. at ang moonset ay 4:25 a.m. Ang illumination today ay 96%, kaya halos full moon ang liwanag ng buwan. Practical reminder, kahit maliwanag ang gabi, kapag makapal ang ulap at umulan, bumababa pa rin ang visibility sa kalsada. Kaya kung magmamaneho sa gabi, siguraduhing maayos ang headlights at wipers at maghinay-hinay lalo na sa madulas na kalsada. Kung may biyahe kayo sa mga lugar na kulang sa streetlights, dagdag ingat dahil kapag umulan at may glare sa kalsada, mas mahirap makita ang lubak at mga baha sa gilid. Ngayon sa Tropical Cyclone Update, patuloy pa rin ang pagbabantay sa posibleng bagyo na maaaring manggaling sa timog silangan ng bansa. Sa ilang guidance, may mga member model na nagpapakita na ang sistema ay papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa unang linggo ng March. Pero sa ngayon, ang nakikitang senaryo ay hindi ito magla-landfall. Bagkus kikilos ito pahilagang silangan pataas, ibig sabihin, posibleng dumaan sa sakop ng PAR, pero mas mataas ang tsansang manatili sa karagatan at magre-recurve palayo sa kalupaan. Sa ganitong sitwasyon, ang pinaka-dapat bantayan ay kung magiging mas organisado ang cloud formation at kung magpapakita ng mas malinaw na circulation sa mga susunod na update dahil doon mas tumataas ang confidence sa development. May isa pang senaryo na mas malayo ang magiging presensya ng bagyo bago ito kumilos pahilagang silangan. Sa madaling paliwanag, maaaring mas malayo ang track nito sa bansa at bago pa ito tuluyang umakyat at lumihis, hindi ito ganoon kalapit sa kalupaan kumpara sa ibang outputs. Pero dahil long-range forecast pa ito, marami pang puwedeng magbago sa direksyon, bilis at lakas ng sistemang ito. Puwedeng gumalaw ang track depende sa magiging galaw ng ibang weather systems sa paligid at puwedeng magbago rin ang tsansa ng development. Kaya ang pinaka-importante, monitoring pa tayo at kailangan nating bantayan ang mga susunod na updates para mas luminaw kung lalakas ba ito at kung saan ang mas posibleng daanan, lalo na kung may pagbabago sa consistency ng mga model scenario. Manatiling alerto, manatiling handa, at manatiling nakatutok para sa susunod nating weather update.